Pag-usapan po natin ngayon, thyroid problems. Okay? Maraming tao, maraming Pilipino may problema sa thyroid, lalo na mga kababaihan, mas marami nagkaka-thyroid problem. So, meron tayong mga 10 warning signs. Kung meron kayo nito, ay posibleng may thyroid problem. Tapos, magbibigay din tayo ng mga home remedies na pwedeng makatulong sa may problema sa thyroid. Pero may mga disclaimer din tayo. Okay? So, pag problema sa thyroid, pwede yung hyperthyroid. Ibig sabihin, itong thyroid gland natin, nandito yan. Pag nasosobrahan sa thyroid hormone, hyperthyroid ang tawag. For some reason, talagang gagawa siya maraming thyroid hormone, maraming sintomas. Pwede rin naman humina o masira ang thyroid, magiging hypothyroid ka. Bababa naman yung thyroid hormones mo, hindi rin maganda. Yung iba naman, nagkakabukol, may thyroid cancer o thyroid nodule. So maraming problema pwede makita dito sa thyroid. Ang thyroid natin, siya ang parang accelerator. Kung sa nagdadrive kayo ng kotse, siya yung accelerator. Pag maraming thyroid hormone, mabilis ang metabolism ng buong katawan. Lahat mabilis. Pag mababa ang thyroid hormone, lahat mabagal sa katawan. Okay? So, kaya ang sintomas natin, yung 10 warning signs, makikita nyo, connected sa sobrang bilis, sobrang daming thyroid hormone, or sobrang bagal, kulang sa thyroid hormone. Okay, 1 to 10 senyales. Number 1 is weight changes. Nagbabago ang timbang. Okay? Pag ikaw ay hyperthyroid, maraming thyroid hormones, di ang bilis ng metabolism, papayat ka. Papayat ng papayat. Kahit anong kainin mo, kahit isang bandihadong kanin pa, papayat ka pa rin kasi hyperthyroid ka. Actually, ito kinakwento ni Miss Tony Gonzaga nung gines niya ako na naging hyperthyroid siya. Kaya may time namayat siya ng namayat, hindi niya alam, sobra na siya payat. Hyperthyroid pala ang problema. So maraming complication to. Pag hypothyroid ka naman, taba ka naman ng taba. Tumataba lang ng kusa, wala namang kinakain, hypothyroid. So weight gain, weight loss, na hindi naman nagda-diet, pwedeng thyroid problem. Ipapacheck mo ang T3, T4, TSH. Blood test yan. Check lang T3, T4, TSH. Malalaman kung hypo o hyperthyroid ka. Number 2 sign. Very simple. Tingnan nyo kung may bukol. Diba? So, pupunta sa harap ng salamin. Kuha na isang basong tubig. Iinom ng tubig. Makikita mo kung may gumagalaw dito. Kung may bukol ka nakakapa. Kung may bukol nakakapa, duda kayo, punta tayo sa surgeon or endocrinologist. So, any visible lump. Pwedeng nodule. Pag nodule, hindi naman delikado. Or meron ding thyroid cancer. Marami din nagkakaroon ng thyroid cancer. So, wag agad matatakot kahit thyroid cancer, maaoperahan. At usually, pag thyroid, kaya pa operahan at naliligtas yung buhay. Ang pinaka-good news dyan, kahit thyroid cancer, mabagal kumalat at nahahabol pa ng doktor. Number 3 sign ng thyroid problem, irregular heartbeat. Puso nagloloko, blood pressure nagloloko. Pag hyperthyroid, tulad ng sinabi ko, hyper sa lahat, mabilis sa lahat, namamaya, tapos lakas, bilis ng heart rate. Baka 120 heart rate, blood pressure pwede tumaas. At pag hindi ginamot ang hyperthyroid, di ba, lumalaki yung mata. Di ba, nagbabulge, iba na. So, lumalaki mata, sa bilis ng heart rate niya, after ilang months or years, pwedeng manghina ang puso, pwedeng ma-heart failure. So, bilang internist cardiologist, meron ako nakikita sa PGH, nung nagte-training ako, hyperthyroid, hinayaan lang, nasira ang puso. Heart failure, humina, namatay. So, hyperthyroid. Pero kahit hypothyroid, nagloloko din ang tibok ng puso. Number 4, pag nagloko yung thyroid hormones mo, mood swing.
Pag hyperthyroid ka, mabilis lahat. Mabilis uminit ng ulo, irritable, galit, 'di ba? Pwede rin depressed kung hypo. So, mood swings. Kala mo, nagme-menopause, hindi yung pala hyperthyroid eh. Actually, may mga politiko dati yan na pabalita. Hindi ko na lang babanggitin, pero masasearch nyo sa Google to. May isang presidente, nung time niya, naggera siya, nag-declare siya ng war, binomba niya yung isang bansa. Tapos nakita siya ng doktor niya, hyperthyroid siya. So, inisip ng mga tao, kaya pala niya ginera yung isang bansa na nananahimik, hyperthyroid siya. Pero kung ginamot siya, mas kalmado siya. So, kailangan talaga i-check. Yung mga masyado mainitin ng ulo, check natin, mami, hyperthyroid eh. Hyper ka masyado, sasabihin nila. Number 5 out of 10 senyales ng thyroid problem, skin changes and hair changes. Hyper or hypo, malalagas ang buhok, numinipis ang buhok. Although, siyempre, pag tumatanda tayo, pag senior, numinipis talaga buhok. Pero pag talagang nalalagas ang buhok, check na rin yung thyroid. Hyper or hypo, lagas ang buhok. Yung balat, nagiging dry, itchy, scaly, pwede ring thyroid problem. Number 6, ito lagi ko tinatanong sa pasyente kung hyperthyroid. Temperature sensitivity. Ibig sabihin, naiinitan ka ba? Palagay natin, barkada kayo sa 5. Yung 4 na barkada mo, nilalamig sa mall. Malamig yung aircon. Pero ikaw, kahit malamig yung mall, init na init ka, pawis na pawis ka. Bakit ka pawis na pawis? Hyper ka nga kasi. Hyperthyroid, ang bilis ng metabolism, pinapawisan, naiinitan. Okay, so pag init na init ka, pero yung kasama mo hindi naman nainitan, baka hyperthyroid ka. Sa kabilang banda naman, kung hypothyroid ka naman, lamig na lamig ka, pabaliktad. Opposite. Number 7, menstrual irregularities. Yan ang senyalis. Nagloloko ang mens. Nawala ang mens, lumakas ang mens, humina ang mens, hindi na nagme-mens. Pwedeng may thyroid problem. Usually, hyperthyroid yun. Number 8, ito rin, digestive issue sa pagdumi. O ano sa tingin nyo? Pag hyperthyroid ka, anong mangyayari? Let's say, regular ka dumudumi once a day. Pag hyperthyroid ka, tinatanong ko ilang beses ka dumumi. Sabi niya, 3 times a day. Yun na normal niya, 3 times a day siya dudumi. Umaga, tanghali, gabi. Kasi hyperthyroid eh. Pag hypothyroid, baka isang linggo, 1 beses, 2 beses lang dumudumi. So, lahat ng metabolism nagugulo. Number 9, muscle weakness and joint pains. Masakit ang mga muscle, humihina ang muscle. Kasali din yan. Number 10, fatigue. Siyempre, mas pagod. Kung hyperman or hypo, lagi kang pagod, exhausted ka. Okay? So, nakita nyo, pag hyperthyroid, mabilis lahat, di ba? Mataas ang BP, mabilis ang heart rate, pinapawisan, namamayat, dumi ng dumi. Tsaka pag hyperthyroid, may test tayo. Pinapahawak namin ng papel, ganito. Pinapaganyan namin. Pag hyperthyroid siya, manginginig yan, gaganyan yan. Gaganyan yung papel. Nanginginig, tremors. Kasi nga, hyper siya. Nanginginig. Hindi niya kaya humawak ng papel, manginginig yung papel pag hyper. Isang test din namin yan. So, yan ang 10 signs na meron kayong thyroid problem. Ngayon, meron akong home remedies, 8. Okay? Pero bago ko bigay itong home remedies para sa problema sa thyroid, syempre, ang pinaka-disclaimer at pinaka-magandang gamutan, pag may thyroid problem, walang choice, pupunta sa endocrinologist. Sa doktor sa thyroid, endocrine, pati diabetes, thyroid, linya nila yan. Pwede rin sa surgeon kung bukol ang problema. Pero endocrine kung hyper ka or hypo. So, pag hyperthyroid ka, may gamot bibigay ang endocrinologist. Ang gamot binibigay mga PTU, di ba? Yung mga Tapasol, Metimazole, yan ang binibigay. Pag hyperthyroid, yung iba may radioactive iodine. Hyperthyroid, pag hindi na control ng gamot, minsan inooperahan. Pag hypothyroid naman,
binibigyan ng levothyroxine, L-troxine, binibigyan nyo. So, ang point ko, may magandang gamot sa hyperthyroid at hypothyroid. Bukod sa magandang gamot, may tulong itong home remedies. Posible makatulong, di ba? Dagdag mo to sa, okay, nanggagamot ka na sa hyper o sa hypothyroid o may thyroid nodule ka o may problema sa thyroid, dagdag mo na to. Siyempre, number 1, walang masama sa healthy diet. Diba? May sira na thyroid mo, pilitin mo na kumain ng healthy, prutas, maraming gulay, high fiber, sapat ang protina, diba? Iwas sa processed foods, mga matataba, iwas sa matatamis, at bawal ang kape. Okay? Pag hyperthyroid ka, hindi ka na pwede ng stimulant. Hyper ka na, nanginginig ka na. Magkakape ka pa, mag-energy drinks. Hindi na po pwede yun. Magso-soft drinks ka pa, iwas na sa stimulant. Pag hyperthyroid ka, syempre nagagamot ka. Dapat sa hyperthyroid, lumuluwa yung mata. Exophthalmos tawag dun eh, lumuluwa. So pag lumuluwa, minsan nagdadry yung mata, minsan pinapalamig, cool compress, minsan nagsa-sunglass. Liliit pa ba yung sa mata? Hindi sure eh. Hindi sure eh. Dapat nga kasi, early pa lang yung sintomas ng hyperthyroid, pa-check na tayo sa doktor. Kasi pag nag-delay kayo ng 2 months, 3 months, 4 months, hirap na puso mo, namayat ka na, luluwa na yung mata, baka hindi na bumalik eh. Kasi kumakapal yung parang mga laman-laman sa likod. Pag hypothyroid naman, ang problema, bawas sa goitrogen. Okay? Hindi ko naman sinasabi huwag kumain ng goitrogenic foods. Pero merong mga gulay, posible makababa ng thyroid hormones. Okay, healthy itong gulay, pero ang point ko lang limit. Ibig sabihin, itong pagkain to, broccoli, cabbage, kale. Okay, broccoli, cabbage, kale. Sobrang healthy yan. Sobrang healthy. Kaya lang, hindi pwede marami kakainin mo. Kasi kung marami kakainin mo at may problema ka sa thyroid, pwedeng bumaba. Bumaba yung thyroid hormones mo. Or mas luto lang. Iluto mo lang. Mas bababa yung goitrogenic properties niya. Lalo na kung hypothyroid ka. Okay? Pagdating sa vitamins, okay, hindi to proven, pero paalam mo sa doktor mo, may tulong yung vitamin D, as in dog. May konting pag-aaral. Vitamin D, baka may tulong. Omega-3 fatty acids, fish oil supplement, possible din makatulong. Okay, maganda sa puso or maraming isda. Isda is fish oil din naman. Omega-3 fatty acids. Pwede rin yan may tulong sa thyroid problem. Okay? Iodine-rich foods. Alam naman natin pagkain mataas sa iodine, di ba? Mga seaweeds, iodine. Okay? Isda, may iodine. Dairy products, itlog. Good for thyroid health. Actually, seaweeds, mahilig tayo dyan. So, ito, pero itong iodine-rich foods, maganda to kung bata ka pa, parang for prevention. Bata ka pa, kailangan mo ng iodine-rich foods. Kaya nga yung asin natin, iodized salt eh. Meron ng iodine eh. Pero kung may sakit ka na, hyperthyroid ka na, hypothyroid, hindi ka na rin pwedeng kumain ng sobra nito. Parang normal lang. Normal na kain lang ng iodine-rich foods, normal healthy diet. Another tip is number 4, bawas stress. Diba? Bawas stress, deep breathing exercise, lahat yan makakatulong. Sobrang stress, mas hyperthyroid ka na, stress ka pa. Diba? Number 4, tuloy pa rin yung exercise pag kaya. Pag kontrolado na yung thyroid problem, tuloy lang yung exercise, kailangan mo rin. Number 7, kailangan tulog sapat. Okay? Huwag magpupuyat. Lalong lalala ang thyroid problem mo. And number 8, iwas sa mga toxin, yung mga pesticide, yung mga linis-linis, yung mga chemical. Kasi hindi natin alam saan nanggagaling tong thyroid problem. Basta yung mga cleaning products sa bahay, baka meron kayong mga insecticide sa ipis, sa daga, sa anay, di ba? Iwas tayo sa ganoon.
Okay? So, kung meron kayong thyroid problem, in-explain ko na po sa inyo, pag hyperthyroid, may gamot ang endocrinologist, magagamot yan, pwedeng gamot, pwedeng radioactive iodine, pwedeng opera. Pag hypothyroid naman, meron din tayong gamot dyan. At syempre, kung may bukol, wag natin papatagalin. Okay? Check natin maigi. Minsan, maliit lang yan nag-uumpisa. Mas common usually nga sa babae, itong mga sakit sa thyroid. So, pa-check tayo sa endocrinologist. At kung may bukol, pwedeng sa surgeon, pwede rin sa ENT, sa ear, nose specialist. ENT, ear, nose, throat. Linya din nila itong problema sa thyroid. Maraming salamat po. Share po natin sa ating kababayan. Thank you.